Parang nagpahinga sa pagre-review ang ating mga ka-review. Kakaunti ang views ng mga videos natin. Balikan na lang muna natin ang mga nasagutan natin na problems dito sa Learn with Earl's Review channel. Bago mo siya balikan, bago natin balikan ang mga problems, comment muna kung saan lugar kayo nanonood para naman ma-shoutout ko kayo sa next video. Sum of all odd numbers between 4 and 20. Ito nga pala yung FB post. Kung makikita nyo, ang mga sagot nila ay 96, which is, yan ang tamang sagot. Sagutan muna natin yan sa pamamagitan ng pag-a-add ng lahat ng odd numbers. Siyempre, hindi natin masasagutan yan kung hindi natin alam kung ano-ano ang mga odd numbers. Ano nga ba ang odd numbers? Ang mga odd numbers between ng 4 and 20. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19. I-add natin sila isa-isa. Huwag niyong pagsabay-sabayin. Isa-isa lang dapat ang pagjojowa. Isa-isa lang dapat ang pag-a-add. 5 plus 7, 12. Plus 9, 21. Plus 11, 32. Plus 13, 45. Plus 15, 60. Plus 17, 77. Plus 19 is 96. May video na tayo kung paano yan sasagutan ng mabilis at hindi na kailangan ng yakap niya. Hindi na kailangan i-add isa-isa. Ang gagawin lang natin ay itong 20 ay divide natin sa 2. 20 divided by 2 is 10. Tapos yang si 10, kukunin natin ang squared. 10 squared. Pag sinabi na squared, multiplied by itself. 10 multiplied by 10, 100. Tapos, iles natin itong si 4. 100 minus 4 is 96. A to D. E 4H. I 16L. M 96P. Itong question natin ngayon, lumabas ulit sa nakaraang Civil Service Examination. Tulad ito ng mga videos natin regarding sa number series. Pag series ang sasagutan, unang aalamin ay kung may pagtingin ba siya sa'yo. Aalamin dapat ay kung anong pattern ang susundan. Dahil nasanay tayo sa number series, unahin nating alamin ang pattern ng mga numbers. 2, 4, 16, 96. 2 naging 4 kasi nagmultiply ng 2. 4 naman naging 16, nagmultiply ng 4. Kung ang 16 i-multiply ng 16, magiging sagot ay 256. Mali sa kasunod na 96. Ano ang nakikita nyo na pattern dyan? Itong 16, multiply natin sa 6. 16 multiplied by 6 is 96. Mapapansin nyo dito mga ka-review, 2, 4, 6. Ang isusunod ay 8. 96 multiplied by 8 is 768. Nakuha na natin ang sa number, 768. Paano naman dito sa mga letters? Unahin natin itong A, E, I, M. A at E, paano nakuha? A, B, C, D, E. E, F, G, H, I, J, K, L, M.
3 letters ang sa pagitan nila. Ganon din ang gagawin natin para malaman ang kasunod ng M. M, N, O, P, Q. Lagay natin dito. Ito naman ang kunin natin. D, H, L, P. Subukan agad natin na 3 letters sa pagitan. D, E, F, G, H. H, I, J, K, L. L, M, N, O, P. P, Q, R, S, T. Dito naman ay T. Kaya ang sagot natin ay Q768T. 40% of half of 240. Tingin ko naman maraming nakasagot ng tama dito. Mayroon na din tayong video na kagaya nito. Ang magiging solution natin ay 40% multiplied by half, then multiplied by 240. Itong 40% gawin na nating decimal. 0.40 multiplied by, ito namang si 1/2 ay gawin nating 0.5 multiplied by 240. 0.40 multiplied by 0.5 is 0.2. Tapos, itong 0.2 multiplied by 240, which is 48. Yan ba ang sinagot nyo ng exam, mga ka-review? Congrats! Tama ang sagot nyo. Maisingit ko lang itong isang way kung paano sagutan yan. Baka sakaling magustuhan ka niya. Baka sakaling magustuhan nyo ang solusyon. Kung i-analyze natin itong problem, half of 240. Ibig sabihin, kalahati ng 240. 120. Kukunin na natin ngayon ang 40% ng 120. Tulad ng ginawa natin kanina, itong 40% gawin na nating decimal. 0.40. Multiplied by 120 is 48 pa rin. Kaya sa lahat ng sumagot ng 48 ay tama. %35 of the number is 10% of 70. Almost the same lang ng last video itong sasagutan ngayon, mga ka-review. Ang magic word dito ay itong of at is. Lagi niyong tatandaan, pag sinabi na of, yan ay multiply. At pag is naman ay equal. 35% of, which is multiply, of the number, ito ang hahanapin. N para dyan. Is equal 10% of multiply multiplied by 70. Ang equation natin ay 35% multiplied by n equals 10% multiplied by 70. Gawin na nating decimal yung dalawang percentage. 0.35 multiplied by n equals 0.10 multiplied by 70. Ito ay 0.35n equals 0.10 multiplied by 70 is 7. Para makuha mo siya, para makuha ang n, divide lang natin both sides by 0.35. 0.35n divided by 0.35 equals 7 divided by 0.35. I-cancel na natin itong 0.35. N na lang ang matitira. Equals 7 divided by 0.35. Move ito ng dalawang beses para maging whole number. Magiging 35. Mag-move din dito ng dalawang beses. Siya naka-move on na. Ikaw hindi pa. Magiging 700 na pag nag-move ng dalawa. Dito ay 2
35 multiplied by 2 is 70. 0 na dito. Bring down 0. Tapos 0 dito. 35 multiplied by 0 is 0. 20 ang nakuha dito. Kaya ang sagot natin ay 20.